Mga ka-electronics, my name is Gensis Mendoza Saloza at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng amplifier. Wow! At dahil quarantine mga ka-electronics, dahil sa pinapairal na ECQ sa pagkalat ng coronavirus, gagawa tayo ng amplifier. Itong amplifier na to, ang issue ay ayaw niyang mag-deliver ng output sa speaker o ayaw niyang tumunog. So, ito ang gagawin natin mga ka-electronics. Hahanapin natin kung anong mga piyesa ang sira nito. So, tara na! At dahil magtetest tayo ng mga voltage ka-electronics, kailangan natin gumamit ng isolation transformer para makaiwas tayo sa electrical shock o makaiwas tayo sa kuryente para sa ating safety at para na rin hindi masunog ang amplifier kung sakali mang mag short circuit. Buhayin na natin ang multimeter mga ka-electronics. Ang una natin gagamitin na multimeter ay digital multimeter. Magtetest tayo ng transistor habang may nakakabit siya sa supply o may supply. Ito ang base, sumunod ang collector at sumunod ang emitter. Base, collector at emitter. Testingin natin ang voltages sa collector at emitter kung pantay-pantay ang mga voltages ng bawat transistor. Usually mga ka-electronics, ang tinetesting sa unang pagtetest ay bias voltage ng transistor, pero ang tinesting ko ay collector at emitter. In case na hindi pantay-pantay mga ka-electronics, it means meron siyang something wrong. Meron siyang mahinang supply or may short na transistor o merong something na pumipigil dun sa voltahe kaya nagda-drop siya nagda-drop siya 0.3 na lang. Pero itong kabilang channel ay 30 siya. Pag naman magtatest kayo ng bias voltage mga ka-electronics, ang lalagyan nyo ng probes ay ang base at emitter. Usually ang kanyang voltage ay naglalaro sa 100 millivolts to 400 millivolts. Pag sobrang taas mga ka-electronics, kunyari 1 volts pataas o kaya umaabot ng 12 something, may short dun. Kaya automatic yun. Dahil may na-detect tayong mababang voltahe sa mga transistor mga ka-electronics, tingnan natin yung rail voltage kung merong missing or may something na nagpapababa ng voltage. So i-test natin tong positive 8.2, tapos tong negative rail ay 22.5, ang positive ay 8.2. Kung papalampasin naman natin siya sa fuse side, nare-read niya ay 4.46 volts. Tapos yung kabila ay negative 22.5.
So, putol lang fuse nito mga ka-electronics. Ito, mag-jumper tayo ng maliit na wire dito mga ka-electronics para matest natin kung may pagbabago ba o wala. Hinangan natin yung fuse ng maliit na tanso mga ka-electronics para kung sakali may current na malakas na dadaan ay mapuputol yung tansong manipis. Yung negative probe mga ka-electronics, lagay nyo lang sa ground at yung red probe ay dun sa positive at dun sa negative. At nag-drop siya mga ka-electronics, dati siyang negative 22 naging 12 at yung kabila 44 naging 24. So, may something na short na transistor mga ka-electronics. So, hahanapin natin yun kung ano yung transistor na yun. Kung output ba or stages ng mga pre-amplifier. Medyo maalikabok itong ating amplifier mga ka-electronics. Kaya, siguro dapat nating linisin para mas magandang i-repair pag malinis ang board ng amplifier at madali ding makita yung mga pangalan ng piyesa. Yan mga electronics. Kalasin lang natin. Linisin natin gamit ang Joy na panglinis sa plato para linis na linis tong board na to mga ka-electronics. Paalala lang mga ka-electronics, bawal na bawal ang tubig sa electronics dahil yung mga piyesa baka kalawangin. So ginawa natin to dahil sobrang alikabok nitong board na to at medyo mahal ang thinner na panglinis, kaya ito na lang tubig tsaka Joy. Ibibilad naman natin to para nang tuyong-tuyo. So ayun mga electronics, ibilad natin sa bubong habang sikat na sikat pa ang araw. A few moments later. Bagong-bago ng board natin mga ka-electronics. So kakabitan naman natin siya ng maliit na transformer for testing purposes only para matest natin yung mga voltage sa rail niya at sa mga transistor. So ayan, 16, pantay na 16. Testingin natin to sa 16 siya lahat. Ayan, 16 siya mga ka-electronics. Pantay-pantay siya. So, medyo okay siya. Pero itong sa kabila mga ka-electronics, ano siya? Mababa. So, mayroon siyang short.
So, tatanggalin na natin yung mga output transistor niya, mga electronics, yung walong bipolar junction transistor. So, tanggalin na natin mga electronics at i-test na natin. At ayun, natanggal natin mga ka-electronics. Una nating i-test ang NPN transistor. So para matest nito mga ka-electronics kung ano yung PNP tsaka NPN. Pag NPN, dalawa yung red niya, tapos isa lang yung itim. Tapos pag PNP naman, dalawa yung black niya, tapos isa yung red. So ito ay NPN transistor. So para matest mo to mga ka-electronics ng accurate, panoorin mo yung mga in-upload kong YouTube video. Sa YouTube channel ko na to, meron akong in-upload. So yun, panoorin mo yun. Malalaman mo kung paano mag-test accurately ng mga bipolar junction transistor at ng MOSFET. So, i-like mo din yung page ko sa Facebook, electronic page. So, likes mo lang or i-follow mo lang. So, nakita natin itong short mga ka-electronics. Itong isa buo. Pag na-testing mo buo siya, ito namang isa pumapalo agad kahit hindi yung pa hinahawakan yung base. So meron siyang leak or maaring short na. Itong buong itong isang ito ay gumagana pa siya sa base pag tinutuunan mo yung base. So itong mga transistor na to ay mga buo pa. Yung isa lang ang short na sa collector at emitter. So, yun ang papalitan natin mga ka-electronics. Itong transistor na to ang papalitan natin. Hahanap tayo ng kapareho nitong NPN na to. Kahit itapat pa natin siya sa times 1 ay meron pa rin siyang reading. So short na nga ang kanyang collector at emitter. So ayun na mga ka-electronics, natanggal na natin. I-test natin ang output ng testingin muna natin tong kanyang rail na AC kung pantay. Ayan, pantay naman siya, parehas siyang 13 point. So ayun mga ka-electronics, pantay siya kasi pag may babang isa dyan ay merong nagpapababa, maaaring capacitor or something. So testing na naman natin tong output ng speaker kung may lumalabas na DC current. So itong channel na nasa taas, tingnan natin kung meron. Ito nga sa baba, merong nare-read 4. Sa taas 0. Sa baba merong 4.5. So hindi siya normal. Ibig sabihin meron siyang short na
stages transistor o yung mga maliliit na transistor. So ayun mga ka-electronics, hahanapin natin yun. At i-trace natin mga ka-electronics kung saan yung 4 point something na yun. Ayan. Yung mga stages transistor mga ka-electronics, yun ang ating suspect. So, una muna nating tanggalin tong dalawang stages amplifier para makita natin kung anong mangyayari pag tinanggal natin. Itong dalawang to, tanggalin natin mga ka-electronics para matest natin kung meron pa ba siyang voltage sa output ng speaker. So ayun mga ka-electronics, natanggal na natin. Tingnan natin kung merong lumalabas pa na DC current sa kanyang output. Itong taas 0 pa rin, yung baba 15 na dating 4 lang. So may something na mali pa rin. Kaya tatanggalin natin yung natitira pang stages amplifier na maliliit na transistor. Yang apat na transistor na maliliit na yan, kailangan nating tanggalin yan mga electronics para makita natin kung may pagbabago ba o wala sa kanyang voltage. Tanggalin natin mga electronics. At testingin natin ulit ang output mga ka-electronics kung meron pa uli siyang DC voltage na lumalabas na 15 volts. So tingnan natin kung merong lumalabas dito sa pinakang output. Ayan.
Ayan mga ka-electronics. Wala siyang lumalabas, 0, 0. Wala din siyang lumalabas. It means okay na ang kanyang output. Wala na siyang DC. So, ang gagawin natin ay palitan natin ng mga transistor. So, netesting ko itong mga transistor na to kung mayroong leak or shorted, at nakita ko na may leak na isang maliit na transistor. Tapos yung sumunod na iba naman ay medyo okay pa. Itong isa lang na to ang leak na, so kaya merong DC. Kaya iba natin to mga ka-electronics. At eto na mga ka-electronics, iibahan na natin ng mga transistor. Mas maganda ko siguro kung bago na lang lahat ang ilagay natin kaysa yung dati, kasi minsan merong nagbe-breakdown pag nagamit mo ng saglit pa lang ay nasisira na. So palitan na natin lahat. At kabitan na natin ng speaker mga ka-electronics para makita natin kung may humming nang nabubuo sa mga stages amplifier. So hindi pa nakakabit dito yung mga output amplifier, yung malalaking bipolar junction. Yung mga maliit na transistor lang. Kaya namang paganahin ng speaker, kaso mahina lang, para matest lang natin, para marinig lang natin yung humming na mabubuo pag hinawakan natin yung input ng stages. At testingin naman natin yung baba mga electronics. Ikabit din natin tong speaker kung may humming siya, para makita natin yung channel na nasa baba, para kung may output ba o wala. So ayun ka electronics, meron kayong maririnig, okay siya. So dahil okay siya, kailangan nating ikabit ang output transistor o yung mga bipolar junction transistor na final, pang final na. At dahil okay na mga ka-electronics, kailangan na nating ikabit ang
mga output transistor. So, lagyan natin ng mica washer para hindi dumikit ang kanyang collector sa ground. So, ito na yung final na ilalagay natin mga ka-electronics. Pag nag-humming na to ng malakas, okay na yung amplifier. Pwede na natin kabit sa kanyang lagayan. So, ayun mga ka-electronics. At dahil maikli ang paanong pinalit natin mga ka-electronics, tutuloy natin itong paanong sira. Tapos ikabit natin dun sa transistor na buo na maliit yung paa para umabot dun sa hihinangan niya. So, okay na mga ka-electronics. Kabit naman natin itong kabilang channel na nasa baba. Kung okay din siya. Okay na siya mga ka-electronics. Sandali natin gabit sa lagayan ng amplifier. Okay na ang kanyang output. Gabit na natin sa kanyang lagayan. So, ayan mga ka-electronics. Testingan natin yung rail voltage niya dahil nakakabit na siya sa bahay ng amplifier. 32 na yung magkabilang voltage niya mga ka-electronics. It means okay na yung supply niya. Di na siya nakadrop or di na siya nakababa yung supply. So, ang gagawin naman natin ay
tetest tayo ng bias voltage. So, tapat niya lang yung digital multimeter nyo sa 2 volts para masukat niya yung 400 millivolts. At nare-read na yung 400 millivolts mga electronics. Dapat yung mga transistor na yan ay pantay-pantay. Yan ay about 100 millivolts to 500 millivolts. So, ang nasukat natin ay 400 millivolts or 0.4 volts. So, ayun mga ka-electronics, tingnan na natin kung nakaka-detect na siya ng input na humming. So, lagay lang natin yung analog multimeter sa output ng amplifier para makita natin yung AC na humming. Hahawakan mo lang yung dulo ng jack at papalo na ang multimeter. At ayun mga electronics, tetestingin na natin, kakabitan natin ng speaker kung tutunog. Power on. Sufficient quantity of electricity. Just like a river, we would cry in the shade if we lost true love and sweet devotion. Your waves excite me.